Hi! Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula sa mga kabataan na brutal na pinatay ni Jed Sawyer, na may mali sa pag-iisip. Nakatakas naman ang dalaga at agad nagsumbong sa mga pulis. Dumating naman si Sheriff Hooper upang pagsabihan ang pamilya Sawyer na isuko si Jed, ang lalaking pumatay sa kabataan na may dalang chainsaw. Hindi naman pumayag ang ama niya, na pumasok lang ito sa loob. Sumigaw ulit si Sheriff at nagsabi na gusto lang niya si Jed, at dapat panagutan niya ang ginawa niya. Pinag-isipan ito ng ama at ibang kapamilya, naisip nila na dapat ibigay na sa pulis si Jed dahil kasalanan naman niya, kaya't pumasok ang ama sa isa pang silid at sinigawan si Jed, na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang lumabas at isuko ang kanyang sarili. Habang naghihintay si Sheriff na lumabas si Jed, dumating naman ang grupo ng kalalakihan na may dalang baril, pinigilan ito ni Sheriff at sinabihan na ilalabas na si Jed at huwag nang makialam. Lumabas ulit ang ama at sinirado ang pinto ni Jed, at nakita ang kalalakihan na may dalang baril, na pinamumunuan ng alkalde sa bayan na si Bert, na gustong patayin ang buong pamilya ng Sawyer. Habang naghahanda ang ama na isuko na si Jed, nagsimulang umatake ang alkalde at iba pang mga kalalakihan, sa pamamagitan ng pagsunog sa bahay, at pagbaril sa pamilya Sawyer. Halos lahat ng pamilya Sawyer ay napatay sa barilan at pagkasunog, sa kabila ng mga pagtatangka ni Sheriff Hooper na pigilan sila. Laking tuwa ng mga kalalakihan na nasunog na ang bahay, tinulak naman ng sheriff ang alkalde at sinabihan na kasalanan niya ito lahat. Kinagabihan, tiningnan ng mga kalalakihan ang nasunog na bahay, nakita nila ang chainsaw, pumunta naman ang isang lalaki sa abandonadong mga sasakyan. Nakita niya ang babae na nasunog ang kalahating mukha na may hawak na batang babae, kinuha niya ang bata at kaagad sinipa ang babae. Tumakbo ang lalaki sa kanyang sasakyan at sinabihan ang kanyang asawa na nakahanap siya ng isang sanggol. Natuwa naman ang asawa dahil matagal na siyang nangangarap na magkaroon ng anak. Lumipas ang ilang taon, dalaga na ang sanggol na ang pangalan ay Heather, na nagtatrabaho sa isang grocery store. Meron na rin siyang boyfriend na si Ryan. Hindi naman natapos ang bardagulan ng dalawa dahil tumunog ang doorbell. Agad na pinuntahan ito ni Ryan at pagbalik niya ay may dala siyang sulat na para kay Heather. Tiningnan ito ni Heather at nakasaad dito na patay na ang kanyang lola, at pinaiwan sa kanya ang bahay at mga kayamanan. Gayunpaman, nalilito si Heather dahil namatay na ang kanyang mga lolo at lola ilang taon na ang nakararaan. Pumunta siya sa kanyang mga magulang upang tanungin kung sino ba talaga siya. Inamin ng kanyang mga magulang na ampon lang siya at siya ay taga-Texas. Binalaan naman siya na huwag pumunta sa Texas, ngunit nagalit siya sa nalaman na ampon lang siya. Ganap na saktan si Heather, umalis siya at umuwi kay Ryan. Pagdating niya, sinabi niya kay Ryan na ampon lang pala siya, at gusto niyang pumunta sa Texas, para malaman ang tunay niyang pamilya. Nagulat naman siya nang makita sina Kenny at Nikki, na nag-aalok na samahan siya. Nagmaneho na sila patungo sa Texas, huminto sila sa isang gasolinahan para bumili ng mga pagkain. Nang aalis na ay aksidenteng nabangga ang isang lalaki na umuulan sa labas, at nagpakilala ang lalaki bilang si Daryl. Nang tanungin niya ang grupo kung saan pupunta, umalok ito na makisakay na magbibigay ng pera para sa gas. Pumayag naman sila dahil sa abala na rin sa pagkabunggo sa kanya. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa Texas, namangha si Heather nang makita ang malaking gate. Dumating naman ang abogado ng kanyang lola, binigay sa kanya ang mga susi at dokumento sa mga kayamanan, at pinaalam na bawal ibenta ang bahay. Binigyan din siya ng sulat mula sa kanyang namatay na lola, na si Verna, at pinayuhan siyang basahin ito kaagad. Pumasok na sila Heather at siya ay namangha sa laki ng bahay. Ang bahay ay napakaganda at puno ng mga lumang gamit. Nailabot naman ni Heather ang bahay, at nakita ang libingan ng kanyang pamilya na namayapa na. Nagpasya naman ang kanyang mga kaibigan na dapat silang bumili ng mga pagkain. Hindi naman sumama si Daryl dahil nag-alok siya na linisan ang bahay at iligpit ang kanilang mga bag. Iniwan nila siya sa bahay at pumunta sa bayan. Pagkaalis nila, sinimulan agad ni Daryl ang pagpupuno ng mga gamit mula sa loob ng bahay sa kanyang bag. Ninakaw niya ang mga lumang gamit. Ginalugad niya ang bahay at ginamit ang mga susi para makarating sa bawat pinto, para maghanap ng pera. Napadpad siya sa kusina at nakita ang nakatagong pinto. Pagpasok niya ay nakita niya ang malaking pinto. Masaya siya dahil akal ang makikita na niya ang pera at ginto, ngunit nadismaya siya nang makita ang silid na puno ng wine. Nagtataka naman siya sa nakitang bulok na pagkain na nasa labas ng isang malaking bakal na pinto. Sinubukan niyang buksan ang pintong bakal sa iba't ibang paraan,
ngunit hindi talaga niya mabuksan, naghanap siya ulit ng gamit para subukan ulit buksan ang pinto. Nang nakakita na siya ng matulis na bagay, paglingon niya ay pinalo siya. Paulit-ulit siyang hinahampas ang kanyang ulo gamit ang martilyo sa sahig hanggang mamatay si Daryl. Pagbalik nila sa bahay, nakita nilang nagkagulo ang mga gamit. Napagtanto ni Heather na kinuha ni Daryl ang mga susi at ninakawan siya, si Kenny naman ay nagsimulang magluto ng pagkain. Nakita naman niya ang pinto kaya't naisipan niyang silipin ito, nakita niya ang bag ni Daryl kaya't tinawag niya ito, ngunit hindi ito sumasagot. Pumasok siya sa silid, nang biglang sumulpot si Jed, agad na tumakbo sa hagdan si Kenny ngunit nadapa siya at nahabol ni Jed, na tinaga ang kanyang likuran at hinayla pababa. Samantala, inakit naman ni Nikki si Ryan, para magbardagulan sa kulungan ng kabayo. Si Heather naman ay nasa itaas at tinitingnan ang kwarto ng kanyang lola. Nagulat siya nang nakaupo ang matanda na namatay na. Napagtanto niya na ang kanyang lola pala ito na hindi pa inilibing, dahil sa takot ay agad na lumabas si Heather. Hinanap niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi niya ito makita. Pumunta siya sa kusina at nagulat nang nakita ang isang lalaki na may hawak na kamay na pinuputol ito. Hinabol kaagad siya na hawakan ang kanyang buhok, at hinayla pabalik nang nabunggos siya ng lamesa at nawalan malay si Heather. Nagising na lang si Heather sa madilim na silid, nakita niya ang lalaki na gumagamit ng chainsaw na pinuputol ang katawan ni Daryl. Kinuha din ng lalaki si Kenny at inilagay sa bakal. Nang nagising si Kenny ay sinubukan niyang tanggalin ang maskara ng lalaki. Nagalit ang lalaki kaya't kinuha niya ang kanyang chainsaw, at pinutol ang tiyan ni Kenny. Nang makita ito ni Heather ay kaagad siya tumakbo palabas. Nang palabas na sa pinto ay nahulog si Heather na kinabali ng kanyang paa, dali-dali pa rin siyang bumangon at nagtago sa kabaong. Pinatay naman ng lalaki ang chainsaw niya. Nang narinig niya ang iyak ni Heather, napagtanto niya na nasa kabaong si Heather, sinimulan niyang paandarin ang chainsaw at sinira ang kabaong, habang si Heather ay sumisigaw na humihingi ng tulong. Lumabas sa barnhouse sina Ryan at Nikki matapos magbardagulan. Nang marinig nila ang ingay ng chainsaw, nakita nila ang lalaki sa sementeryo. Tinawag nila ito, ngunit hindi sumasagot si Jed. Agad silang nilapitan ni Jed at ang dalawa ay pumasok ulit sa barnhouse, at dali-daling asara ang pinto. Sinimulan namang sirain ni Jed ang pinto gamit ang kanyang chainsaw, at ang dalawa ay kinuha ang baril. Binaril kaagad ni Nikki si Jade. Naguguluhan ang dalawa kung nataman ba nila si Jed, nang biglang may sasakyan na dumating at sinira ang pinto. Pagtingin nila ay si Heather pala ito, kaagad silang sumakay. Sinabihan naman ni Heather si Ryan na huminto dahil may bakal na gate, hindi naman siya nakinig na akal ang masisira niya ang bakal na gate. Si Jed naman ay malapit na sa kanila, habang sinusubukan pa ni Ryan na paandarin ang sasakyan. Sa wakas ay umandar na rin ang sasakyan at ang grupo ay naghintay na bumukas ang gate dahil ito ay automatic na gate. Bumukas na ang gate at nagmamadaling lumabas ang grupo, ngunit nahinto ang sasakyan at naabutan sila ni Jed, na kaagad sinira ang gulong. Pinilit pa rin nilang tumakas ngunit nasira na ang gulong, at nawalan ng preno ang sasakyan ng dahilan sa pagtaob nito. Sa sasakyan nakita ni Heather na patay na si Ryan, habang si Nikki ay umiiyak na lang. Narinig naman ni Heather na palapit na si Jed, kaya't pinatahimik niya si Nikki. Sinira ni Jed ang bintana at nahiwa ang paa ni Nikki. Tinaob naman ng lalaki ang sasakyan at binuksan ang pinto. Hindi na nakaalis si Nikki at siya ay nahiwa ng chainsaw. Nakalabas naman si Heather at tinawag si Jed at agad na tumakbo. Hinabol siya ni Jed hanggang makarating sa perya. Nagkakagulo naman sa loob ng perya habang hinahabol si Heather. Humawak naman sa Ferris wheel si Heather. Habang ang si Jed ay naghihintay sa baba, dumating na rin ang pulis na si Carl, at pinapatigil si Jed. Naiinis naman ang si Jed at hinagis ang chainsaw sa kanya na kaagad nakaiwas si Carl. Dinala ni Carl si Heather sa istasyon ng pulis. Doon ay inamin ni Heather kay Sheriff Hopper na isang sawyer siya at ngayon lang siya nakapunta sa bahay na ibinigay ng kanyang lola. Nagulat naman siya nang inilarawan ni Heather si Jed, na pumatay sa kanyang mga kaibigan. Nagpagtanto niya na buhay pa ang batang si Jed. Binigay naman ni Carl ang isang kahon na naglalaman ng ebidensya. Sa nangyari noon sa pamilya ni Heather, binasa niya ang mga dyaryo, at nang nalaman na brutal ang pagkamatay ng kanyang pamilya, na pinangunahan ng alkalde, nahanap din niya ang kanyang tunay na ina kung saan ay napatay din. Nakipagkita naman si Heather sa abogado, ipinaalam niya na namatay ang kanyang mga kaibigan sa bahay, dahil sa lalaking may dalang chainsaw.
ipinaliwanag naman ng abogado na dapat binasa niya ang sulat na binili ng kanyang lola. Inamin ng abogado na ang lalaki ay pinsan niya, at ang pangalan ay Jed, isa din siya sa nakaligtas sa massacre ng kanilang pamilya, at sa kanya din nag-umpisa kung bakit pinatay ang pamilyang Carson at Sawyer. Dumating naman ang alkalde at agad pinaalis si Heather ng abogado. Mabilis na tumakbo si Heather ngunit hindi napansin ang kotse na paparating, binunggo siya sa isa sa mga lalaki na pumatay sa kanyang pamilya, nagpapanggap na hinimati si Heather, at nang nakalapit na ito ay tinaga niya ito ng kutsilyo at agad na tumakbo. Nakita naman ni Heather ang sasakyan ng pulis at agad humingi ng tulong, lumabas si Carl at pinasakay si Heather, ipinaalam niya na sinaktan ng alkalde ang kanyang abogado at ngayon ay gusto na rin siyang saktan, dahil nalaman nito na kapamilya niya ang mga Sawyers. Nang nakarating na sila sa bar ay hindi huminto si Carl, habang ang abogado ay tiningnan lang si Heather na sumisigaw sa kotse. Tumawag ang alkalde kay Carl at ibinalita na sakay niya si Heather. Nagalit si Heather nang nalaman na ama pala ni Carl ang alkalde. Dinala sa slaughterhouse si Heather at tinali ni Carl. Dumating si Jed na dala ang kanyang chainsaw at inilagay niya ang kanyang chainsaw sa kanyang balikat. Nang humarap na si Jed ay sinimulan na niyang paandarin ang chainsaw. Sinusubukang sumigaw ni Heather ngunit hindi ito maintindihan ni Jed. Dahil sa tape sa kanyang bibig, pumunta siya sa harap niya at pinaandar ang chainsaw. Habang nilapit niya ang chainsaw ay huminto siya at napansin ang peklat sa dibdib ni Heather. Ang peklat ay katulad ng simbolo ng kwentes ng kanilang pamilya. Tinanggal niya ang tape sa bibig, at nagsimulang magmakaawa ni Heather na siya ang pinsan niya. Nang nalaman ito ni Jed ay agad niyang pinutol ang tali. Bigla naman dumating ang alkalde at kaibigan niya. Pinapalo nila si Jed habang si Heather ay mabilis na tumakas. Nang makalabas ay narinig niya ang mga sigaw ng kanyang pinsan, dahil naawa siya bumalik siya sa loob. Habang nagsisimulang hilahin si Jed palapit sa hilingan ng karne, dumating si Heather tinusok niya ang kaibigan ng alkalde. Inihagis na din ni Heather ang chainsaw sa kanyang pinsan. Agad na tumayo si Jed at sinimulang paandarin ang kanyang chainsaw. Hindi naman natakot ang alkalde at nakipag-away siya kay Jade gamit lamang ang tubo, ngunit nahiwa ni Jed ang kanyang dalawang paa, at tinali ang kanyang paa. Dumating naman si Sheriff Hooper, at nakita ang kaguluhan, humingi ng tulong ang alkalde ngunit sinabihan ni Heather na huwag barilin ang kanyang pinsan. Umaatras ang alkalde na nagmamakaawa kay Sheriff na barilin si Jed, ngunit tiningnan lang siya, nakaabot na ang alkalde sa galingan, at pinutol ni Jed ang kanyang mga kamay at tuluyang nahulog. Bumalik na sa bahay sa wakas ay nabasa ni Heather ang liham ng kanyang lola at ang detalye na si Jed na lang ang kadugo na natitira niya ngayon, at kung pipiliin niyang manatili o hindi, hindi niya dapat kalimutan kung nasaan ang kanyang tahanan. Bumalik na sa kanyang silid si Jed, at si Heather ay kinuha ang nabobulok na pagkain niya, isinara na ni Jed ang pinto. Dumating naman ang umampon kay Heather. Habang naghihintay sila sa pinto ay lumabas si Jed na dala ang kanyang chainsaw. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.